Good morning guys! Naiisip ko agad yung mga gagawin ko dito sa bahay. Ang aga ko ay nagising. Ang oras nun ay 8:30. Nagising ako ng maaga. Para makapagsain muna ng pagkain ng mga alaga namin na aso at pusa. Araw-araw tong ginagawa para asikasuhin yung mga pusa at aso ko. Ang dami na nga nila, tapos meron pang dumagdag anak ng pusa ko. Ayan nga po pala yung mga apo namin ni Apple. Sobrang cute po nila, kaya okay lang po sa akin kahit napagod ako araw-araw. Kasi masaya naman ako na naging anak ko sila. Kahit tomboy ako, meron akong anak na pusa at aso. Para pagtapos namin maligo at maglaba, pakakainin ko na sila. Hindi ko na nga napala na video yung pagpapakain ko sa kanila, nakalimutan ko. Hindi naman ako nananawa sa ginagawa ko para to naman sa mga anak ko. Ayun nga si Apple, pinagtutulungan na namin yung mga gawain sa bahay. Ako naman yung magpapakain ng mga anak kong pusa at aso. Pagkatapos naman nito, isasampay na namin yung mga nilabas namin damit. Sobrang dami namin trabaho. Bago kami pumasok sa trabaho namin, magluluto pa ng pagkain nila at nag-aasikaso rin ng mga damit namin para may mga malinis kaming damit. At ayun nga, nasain ko na yung kanin nila. Ang daming tiklupin. Pero mas masaya naman ako pag nakikita ko itong mga baby ko. Tuntuwa naman ako pag nakikita ko araw-araw. Yung kulay puti ko nga dyan nagtatampo. Ayaw niya magpakita sa video. Nahihiya daw po siya sa inyo. Yung isa naman sobrang hyper. Naglalaro po siya. Ang cute-cute na mga apo namin ni Apple. Bababa na nga ako para asikasuhin na namin yung mga damit namin na binababad. Dito nga pala kami naglalabas sa silong namin ni Apple. Yung taas po niya na yung kwarto po namin. Tapos dyan po kami naglalabas sa silong. Dyan na rin po kami naliligo at naglalaba. Hindi na nga namin yan naaasikaso. Sa pagpasok na namin yan naaasikaso. Bago kami umalis, papasok ng trabaho. Saka lang namin yan sinisingit sa oras namin. Kaya nga masyado kami nagmamadali pagdating ng maaga. Kaya nga mabuti na lang, pinagtutulungan na lang namin ni Apple yung mga gawain namin dito sa aming bahay. Para pag araw ng pahinga namin, makapaghiga-higa na kami, kaya inunti-unti na namin yung mga gawain namin. Si Apple na nga nagsabi sa akin na labahan na daw namin para daw sa day off namin. Makapagpahinga naman daw kami para ma-enjoy naman daw namin day off namin. Kaya nga pinagtulungan na namin yung mga labahan. Tapos yung mga tiklupin, pag uwi na namin sa gabi, alas 12 kami kasi umuwi galing trabaho. Minsan pa nga inaabot kami ng alauna dahil nag-overtime kami sa trabaho. Dahil pagtapos itong labahan, magpapakain na ako ng mga aso. Hindi ko na nakipakita sa video dahil nagmamadali na nga kami dahil nauubusan na kami ng oras. At natapos na nga maglabas, nagsasampay na ako. Tapos si Apple naman yan ay nagbabanlaw na. 12 AM na ng madaling araw kami umuwi. Tapos nakakatulog kami ng alas 2. Tapos gigising kami ng alas 8 ng umaga para magluto ng pagkain ng mga anak namin pusa at aso. Hindi kami pwede malit ng gising dahil nga sa mga alaga naming aso at pusa. Dahil kailangan mapakain muna namin sila bago kami pumasok ng trabaho. Hindi sila pwede malipasan ng gutom dahil lalo na yung aso ko nagsusuka ng kulay dilaw. Fast forward, naligo na nga ako dahil anong oras na, maliliit na kami. Magpapakain pa ako ng aso pagtapos ko maligo, pati mga pusa. Ang hirap nga ng ganito, pero kailangan kong gawin yung responsibilidad namin para sa mga anak namin. Kailangan namin magtrabaho para sa kanila dahil magagalit sila sa amin. Hindi nga kami pwedeng magpahinga, hindi kami pwedeng mag-absent kasi wala silang kakainin. Kailangan namin magtrabaho ni Apple kasi may mga anak kami na magugutom. Hindi ko nga alam kung anak namin yung mga yun para na makasingyaya kami. Hindi kami pwedeng magpahinga kasi magagalit sila sa amin. Wala silang pambiling ulam, wala silang pambiling bigas, kaya kailangan namin magsikap ng trabaho ni Apple. Akala kasi ng mga anak namin pusa at aso, mayaman kami, kaya kailangan magsikap kami sa trabaho namin. Ipakita namin na kaya namin silang pakainin, kasi yun ang alam nila, mayaman sila. Naawa nga ako sa mga alaga ko, kasi akala nila mayayaman sila. Hindi nila alam, sobrang hirap ng buhay namin. Pinapakita na lang namin na kaya namin, binibigay namin mga gusto nilang pagkain. Minsan nga pagpapakainin ko lang sila ng ulam na bagoong, ayaw nila kasi ang alam nila hindi sila mahirap. Ang alam nila talaga ay mayaman talaga sila. Akala nila mayaman ang magulang nila. Sa totoo lang, ang hirap na magpanggap. Gusto nang aminin sa nila na mahirap lang kami at hindi sila mayaman. Ang alam ng anak kong aso at pusa, mayaman sila. Ipinanganak silang mayaman. Hindi nila alam. Inampon ko lang sila. Napulot ko sila sa basurahan.
Kaya ang akala nila ngayon mayayaman na sila, pinapakain ko sila na masasarap, hindi ko sila pinapakain ng kung ano-ano lang, pag walang-wala ako, kung ano lang makita ko, bagoong, toyo. Kaso hindi nila yung kinakain, inaasahan nila meron pang ibang ibibigay sa kanila. Kaya nga ako nagtatrabaho at nagsisipag ng trabaho para mabilang ko sila ng bigas at mabilang ko sila ng gusto nilang ulam araw-araw. Ang gusto kasi nila, sinabawang manok, sinabawang isda, cat food, yan po ang mga gusto nila. Minsan ngayon sardinas, inaayawan na nila. Gusto na lang talaga nila yung mga ulam na masasarap. Kaya nga magtatrabaho na kami para sa kanila. Hindi to para sa amin, kundi para sa mga anak namin pusa. Nakala nilang mayayaman sila. Hindi lang nila alam, naghihirap kami para sa pagkain nila. Bayarin pa ng tubig, kuryente, pagkain pa nila. Tapos pag uwi, magdadawat pa ng tae. At papasok na kami sa trabaho, nag-aabang na kami ng jeep at magkakahiwalay na rin kami ni Apple. Kailangan namin magsipag sa trabaho dahil may mga anak kaming pusa at aso. Pinag-uusapan nga namin dyan, kailangan natin magsikap Han kasi may mga anak tayo. Huwag tayong magtatamad-tamad kasi ang alam nila talaga, mayaman talaga tayo. Pero hindi nila alam ang hirap ng buhay natin. Nagtitiis na lang tayo sa araw-araw ng ginagawa natin. Ang mahalaga naman, maipakita natin sa kanila na hindi tayo mahirap. Kasi umaasa sila na mayaman talaga tayo. Malapit ko na kang aminin sa kanila, sa mga anak kong pusa, na hindi talaga sila mayaman. Para hindi sila namimili ng mga ulam. Ang hirap nilang panghanapan ng ulam. Minsan ayaw nila ng sardinas. Talagang gusto nila manok, isda. Saan namin kukunin yung pera na araw-araw na gusto nilang ulam. Ang hirap nilang hanapan. Yung ibang pusa at aso nga, kung ano-ano na lang kinakain. Kahit nga tubig na asin na lang, sila ayaw pa.